Biglang pansamantalang kalayaan ni Digong Duterte buhat sa pinagkukulungan sa Netherlands ay makakalaya ng pansamantalang paglaya bago ang mga aktwal na pagdinig. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Nako, ito breaking news. Pansamantalang kalayaan ni dating Presidente Digong na ngayon ay nakakulong diyan sa The Hague, Netherlands. Makakalaya na ba ito? Nako, ito po mga kaibigan ang ating pag-usapan dahil mainit po itong usapin na pansamantalang kalayaan ni Digong na nakakulong po diyan sa Netherlands sapagkat ginawan po nila ng paraan kung paano makalaya pansamantala itong si Digong habang nililitis ang kaso diyan ho sa Netherlands. Yan po mga kaibigan ang ating bibigyan ng linaw sapagkat hindi naman po lingid sa inyong kalaman ay kahapon ho ay humarap diyan sa korte ng ICC Netherlands itong abogado ni Digong. Si Digong ay humarap din po by virtual, by camera, online. At nagkaroon ho ng pagtatalakay sila tungkol dito sa pansamantalang kalayaan ni dating Presidente Digong. Mga kaibigan, tuluyan na ba ito makakalaya? Bago po tayo magpatuloy, mga mahal kong taga-subaybay, gusto ko munang kunin ang inyong panig. Pabor po ba kayo dito sa pansamantalang kalayaan ni Digong Duterte? Diyan po si nga po is buhat sa kanyang pagkakakulong sa Netherlands tungkol dito sa kinakaharap niyang kaso. Inireaksyon diyan po sa comment section, inaanyayahan ko po kayong magbigay ng anumang public opinion. Dating ho doon na nagbago ho ng modus, nagpapawa. Sabi nga ay nung mga iba nagbibigay ng public opinion ay parang may sakit. Subalit ito sinuri ho. Sinuri ng doktor, general check-up dahil standard operating procedure nila yon ay wala hong sakit. But kung titingnan mo pag naharap sa korte, nagpapaawa mga kaibigan na wag po tayo magpadala sa mga paawa effect ng kampo ni Duterte at mismo sa pagkatao nitong si Digong dahil yung kanyang mga pinaslang ho at pinapaslang ay hindi ho siya naawa tapos kakawaan nyo. But anyway, hindi ko po hawak ang inyong damdamin at kaisipan. Kung kakawaan nyo po ito, wala pong problema, nasa sa inyo po yan. Hindi ko po hawak ang inyong mga sariling pananaw. Ako po ay nagbibigay lang ng aking public opinion. Heto, wag na nating patagalin. Ako namamalat na naman ako. Bigyan po natin ng linaw ito. Shout out po sa lahat. Kabilang dyan, pwede ba namang humiling ng pansamantalang kalayaan si dating Pangulong Rodrigo Duterte bago ang paglilitis sa The Netherlands? Pero sa ngayon, haharap muna siya sa pre-trial. Live mula sa Korte Suprema sa Maynila, nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Ayun mga kaibigan, sabi nga po dito sa hinatid ko sa inyo na mainit-init pang balita ay pwede naman humiling ng pansamantalang kalayaan itong si dating Presidente Digong na nakakulong po diyan sa Netherlands. Ang malaking question, pagbibigyan ba ito para ika nga po ay makalaya ng pansamantala habang nililitis ang kaso? Ay pakinggan po natin ito at patapusin para po masagot natin itong ating mga katanungan. Ito. Sa pre-trial mamaya, ano-ano nga ba yung mga dapat asahan? Sherry, inaabangan na nga ang unang pagharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga hukom ng pre-trial chamber ng International Criminal Court. Mahalaga ang pagdalo ng mga akusado sa pre-trial chamber hearing dahil dito sila nabibigyan ng pagkakataon na mag-apela at mag-apply ng pansamantalang paglaya bago ang mga aktwal na pagdinig. Pero may ilang mga ikukonsidera ang ICC bago payagan yan. Nako! Ay mayroong papayagan ba talaga ito mga kaibigan? Magugulat kayo dito sa aking sunod na ibabahagi
Dahil ito na po ang kasagutan, makakalaya na nga ba ng pansamantalang kalayaan itong si Digong Duterte habang nililitis ang kaso diyan sa Netherlands, at makakauwi na ba ito ng Republika ng Pilipinas? Nako, ay delikado. Para sa lubos niyo pong pangunawa, para sa patas, na ika nga po iyahin yung kalaman para hindi kayo mabiktima ng anumang fake news. Ito ho ang kasagutan, mga kaibigan. Tatlong hukom ng pre-trial chamber ang unang makakaharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ngayong Biyernes. Sa kanyang pagsalang dito, i-verify ang pagkakakilanlan ni Duterte bilang suspect. Tutukuyin din ang lingwaheng gagamitin sa paglilitis. Ipapaalam kay Duterte ang reklamong kanyang kinahaharap, pati na ang kanyang karapatan sa ilalim ng ICC Rome Statute. Kabilang dyan ang karapatan na mamili ng abogado sa listahan ng mga accredited legal counsel ng ICC. Ayon sa isang Pilipinong abogado na accredited ng ICC, Nako, kita nyo, per na per ho. Binibigyan ho ng mga kalayaan sila kung paano mamili ng abogado. Ang lahat ho ng karapatan ay ibibigay ho dito kay Digong. But na ayun ho, sa rules, panuntunan ng ICC. At karapatan din ho nila na hatulan ito ayon sa matitibay na ebidensya. Usapang hatol, medyo matagal-tagal pa yun. Ang pag-usapan po natin, heto na. Ito ba ay tuloy na talagang makakalaya at babalik ng Pilipinas? Pansamantalang kalayaan ang pinag-uusapan po natin. Ito. aalihin din ng mga hukom kung may nalabag sa karapatan sa pag-aresto kay Duterte. Titignan ng mga judges kung siya nga yung nakalagay sa may warrant, siya yung subject, no? Siya yung nahuli talaga, no? Pangalawa, kung na-violate yung rights niya, no? So tatanungin siya kung ano yung reklamo niya. May karapatan ding mag-apply ng pansamantalang paglaya si Duterte bago ang aktwal na paglilitis. Pero hindi raw yan basta-basta dahil kailangan matiyak na makadalo pa rin si Duterte sa mga pagdinig. Walang pangalib na kaakibat ito sa mga... Nako, ayan mga kaibigan, ang sinasaad dito. Talagang itong isusunod ko pa na ibabahagi po sa inyo ay kapanapanabik. Sandalit, nag-commercial lang ito. Mayagaman daw si Duterte Na-violate yung rights niya. So tatanungin siya kung ano yung reklamo niya. May karapatan ding mag-apply ng pansamantalang paglaya si Duterte bago ang aktwal na paglilitis. Pero hindi raw yan basta-basta dahil kailangan matiyak na makadalo pa rin si Duterte sa mga pagdinig. Walang pangalib na kaakibat ito sa mga testigo, biktima at ebidensya sa kaso. Payagaman daw si Duterte na pansamantalang makalaya, posibleng hindi rin siya papayagang umuwi ng Pilipinas. Kapag nirelease siya from detention, baka itamper niya yung mga ebidensyang yan, no? So basically yung tatlong yun ang i-consider ng ICC. Hindi health reasons, hindi yung dahil matanda na siya. Sabi naman ng isang retired judge ng ICC, hindi papayagan ang VIP treatment at hospital arrest. May pagkakataon pa naman daw si Duterte na maghain ng motion matapos sumalang sa May napakaliwanag mga kaibigan. Masaklap nito. Ay wala hong pagkakataon na kahit makalaya ay babalik ng Pilipinas dahil pwede niyang gamitin, itampered ang mga ebidensya at manakot. But dito, naniniwala po tayo, base sa mga ebidensya ay malakas, ay hindi po ito mapagbibigyan ng ikangahoy pansamantalang kalayaan at mananatili ho siya diyan ho sa ikangapoy pinagkukulungan niya. Ayon ho sa mga batikan na abogado katulad ho nito may konektado sa ICC, sa abogado na ikangapoy kasapi ng ICC na mga abogado ay hindi ganun kadali makalaya ho diyan. Dahil lalo kapag malakas at matibay ang ebidensya at katulad ng pag-uugali ni Digong Duterte na mahilig manakot ay hindi ho nila pinagbibigyan na ikangahoy pansamantalang kalayaan. Nakita naman ho sa mga ebidensya dahil hindi ho sila naglalabas ng warrant of arrest na basta probable cause lang, certain of conviction ayon ho sa paliwanag ng mga batikan na abogado ni Atty. Conte. Kaya medyo natagalan ang paglabas ng warrant of arrest. Ang maliwanag po dito, mga mahal kong taga-subaybay, biglang pansamantalang kalayaan ni Digong Duterte buhat sa pinagkukulungan sa Netherlands. Ay makakalaya na nga ba? Yan ho ang malaking question mark.
But sa akin, no, hindi po ito makakalaya dahil malakas ang ebidensya po para sa kanya. Walang pansamantalang kalayaan. Sanay ko sa video na ito. Kung nagustuhan niyo po, bye-bye. Palakpak.